morning mga Karzal! Ako nga pala si Michelle K. Gallo. At ako si Ronald J. Portal. At ating balikan ang mga naging nobya ni Jose Rizal. Sa bahaging ito ay ating pag-usapan ang mga naging babae sa buhay ni Jose Rizal. At ang katanungan, ilan at sino-sino nga ba ang naging nobya ni Jose Rizal? Siya ay nagkaroon ng siyam na nobya. Tama ka dyan. At ating isa-isahin ang istorya ng mga naging babae ni Jose Rizal simula kay Segunda Katigbak, Leonor Valenzuela, Leonor Rivera, Consuelo Ortiga, O.C. San, Gertrude Beckett, Nelly Busted, Susana Kobe, at si Josephine Bracken. Uy, mga lalaki talaga. Okay, umpisahan natin kay Segunda Katigbak. Ito yung panahon na bumisita si Rizal sa kanyang lola sa Maynila. At yun din pala yung panahon na makikita niya ang kanyang first love na si Segunda. Alam mo ba na dapat hindi Segunda yung pangalan niya, dapat Primera kasi una. At alam mo ba kung paano inilarawan ni Rizal si Segunda? Hindi describe mo nga. Ayon kay Rizal, she is not the most beautiful woman I had ever seen. But I blush every time she look at me. I have not met anyone more alluring and beguiling. So, talking about love at first sight, si Segunda Katigbak ay isang kolehiyala sa parehong paaralan ng kapatid na babae ni Rizal. Rizal at Katigbak ay sekretong nakikita, pero si Rizal pala is not that just too serious about sa kanilang relasyon ni Segunda. Tama, kasi ang pagkaalam ni Rizal, si Segunda ay engaged na sa ibang lalaki kahit hindi naman pala. Alam mo ba, maraming makaka-relate dyan. Kahit babae at lalaki, nag-o-overtake Ang pangalawang babae ni Jose Rizal ay si Leonor Orang Valenzuela. Ito ay sa panahon na siya ay naging estudyante ng University of Santo Tomas. Dito, ipinakita ni Jose Rizal ang kanyang pagkamalikhain dahil siya ay nagsulat ng love letter kay Leonor Valenzuela sa pamamagitan ng Invisible Ink. Grabe si Rizal, no? Sa panahon ngayon, ang mga kabataan hindi na ganyan kataas ang pasansya at effort sa pagliligaw. At alam niyo ba na during Rizal courting Leonor Valenzuela ay may ibang babae na rin siya nakapareho ng pangalan ni Leonor. Siya ay si Leonor Rivera. Para kay Rizal, it was the greatest love. Leonor Rivera is a talented pianist and a beautiful singer. Habang naging malapit na sa isa't isa si Rizal at Rivera, ang mga magulang ni Rivera ay nagsimulang i-disapprove ang kanilang relasyon. Kasi para sa mga magulang ni Leonor Rivera, si Jose Rizal ay isang bad influence sa kanilang anak at isa ring anti-government or enemy ng kanilang gobyerno noon. At kahit nga hindi pabor ang mga magulang ni Leonor Rivera sa kanilang relasyon, ay nagawa pa rin nilang maging engaged at magsulat sa isa't isa kahit nasa ibang bansa na si Jose Rizal. At alam mo ba, na marami sa letter ni Rizal ang na-intercept by Leonor Rivera's mother, at dahil doon na wala na talagang reply sa kanilang mga letter ay inakala nila na silang dalawa ay tapos na. Ito rin ang rason kung bakit si Leonor ay naging engaged at nagpakasal sa isang British engineer na si Henry Keeping. Marami ang naniniwala na ang karakter ng Maria Clara ay base sa greatest love ni Rizal. So, maiba naman tayo. Ang naging babae naman ni Jose Rizal habang siya ay nasa Europe. Siya ay si Consuelo Ortiga. During that time, ang mayor ng Manila na si Don Pablo ay mayroong hangout spot sa Madrid na naging popular sa mga Filipino student. Isa sa Rizal na bumibisita doon at doon niya rin nakilala ang anak ni Don Pablo na si Consuelo. Nagkaroon sila ng feelings to each other at sabi pa nga ni Consuelo sa kanyang diary tungkol kay Rizal, si Rizal daw ay intelligent and with good sense of humor. Pero, hindi naging successful ang naging relasyon ng dalawa dahil kahit sa daming babae ni Rizal, para sa kanya ay loyal pa rin ang kanyang feelings kay Leonor Rivera. So, lumipad naman tayo patungong Japan! Arigato, arigato! I love Japan! Mahilig kasi ako manood ng mga anime. Sige nga, magbigay ka nga ng isang anime dyan na magandang panoorin. Umbak, i-search mo mamaya.
So, nang pumunta si Rizal sa Japan, nakilala niya at na-inlove siya sa babae na si Siko Usui, or also known as Use-san. Siya ay isang lovely young woman na kumuha agad sa atensyon ni Jose Rizal habang siya ay dumadaan sa workplace ni Jose Rizal. Alam mo ba, naranasan ko rin to. Na-remember mo yung dumaan ako sa labas ng bahay nyo? Nakuha ko ang atensyon ng aso nyo. So, let's continue. Nagpatulong agad si Jose Rizal sa kanyang kakilala upang mapalapit kay Use-san. At habang sila ay naging close to each other, na-discover nila na both of them ay bihasa sa English at French. Si Use-san ay pinasyal si Rizal sa mga magagandang mga museums at mga paralan. Nag-enjoy talaga ang dalawa habang magkasama at dahil doon si Jose Rizal ay nasa punto na para makipag-settle kay Use-san sa Japan. But, the sense of duty calls para sa ating bayani. Na-realize niya na there is no time for love. Kaya after staying 45 days in Japan, they said goodbye kay Use-san. Before tayo mag-proceed sa next goal na Rizal, na-search ko na pala yung sinasabi mo na anime kanina. Kamukha mo pala si Ong-bak. Next is Gertrude Beckett. Nagkakilala sila ni Rizal sa London. Alam mo ba na makita ni Beckett si Rizal ay na-fall agad siya. Ibinuhos talaga ni Beckett ang kanyang love and attention na kanyang ibigay kay Rizal. Silang dalawa ay may tawagan din. Petty for Rizal and Getty for Beckett. Beckett was so in love to Rizal, but Rizal only saw her as a friend. Ouch! Na friend zone. Uso yan kahit ngayong panahon, marami talaga ganyan. Ang next love story ay sa France naman. Dahil sa pagiging broken-hearted na Rizal about kay Leonor Rivera, Rizal decided to have a relationship sa anak ng kanyang landlord na si Nelly Bosted. Si Nelly ay isang lovely and respected athlete, isa siyang napaka-charming na babae upang magkaroon si Jose Rizal ng karibal na si Antonio Luna. Para kay Nelly, si Jose Rizal talaga ang nagpapatibok ng kanyang puso. Kaya naman, habang tumatagal, Nelly asked Rizal to be converted to Protestantism. But Rizal could not forsake his own faith. Dito na papasok yung issue about choosing between our God and the person we love. Mention nyo yung mga friend nyo dyan. Okay, next, let's go to Belgium. Dito niya nakilala si Susanne Jacobe. Siya ay pamangkin ng landlady ng apartment ni Rizal. Susanne was also in love with Rizal. Ang tanong ko lang ano kaya ang sikreto ni Rizal? Bakit ang daming babae na na-attract agad sa kanya? Kasi nga, dahil matalino si Jose Rizal at expert sa mga binabatawang mensahe. Tama ka dyan, Michelle. Pero alam nyo ba na si Rizal ay hindi pa rin naging interesado kay Susanne? Para sa kanya, si Susanne ay isang apoy lang na dumaan at hindi para sa lifelong relationship. Kaya nang umalis na si Rizal sa Belgium, ay palaging nagpapadala ng letter si Susanne kay Rizal. Pero sa dami ng mga ito, bihira lang mag-reply si Rizal sa kanyang letters. Ang huling babae ni Rizal ay si Josephine Bracken. Nagkakilala sila ni Rizal dahil ang ama ni Josephine ay nabulag at during that time, si Rizal is one of the most respected ophthalmologists at dahil sa pabalik-balik ni Josephine at ng kanyang ama kay Rizal, the two of them fell in love at nag-decide sila na magpakasal. Pero, the priest denied them dahil sa political issue ni Jose Rizal. After that issue, they pursued their relationship and decided to act na mag-asawa talaga at magsama sa isang bahay sa dapitan. Sila ay nagkaroon ng anak na lalaki na si Francisco, pero unfortunately, namatay ito few hours after ipinanganak. Labis nang nasaktan si Jose Rizal at sumunod pa dito ang pagsulat niya ng kanyang mga goodbyes dahil sa papalapit ng day of his execution. Ayon pa nga sa kanyang poem na may ultimo adios, "Farewell, sweet foreigner, my darling, my delight." Kaya naman after Jose Rizal's death, Josephine continued to help the forces in Cavite dahil alam niyang ito ang magpapasaya kay Rizal. Sa lahat na naging nobya ni Rizal,
Si Josephine lang talaga yung babae na nagpasettle sa kanya na magsama sa isang bubong. At sa lahat ng achievements ni Rizal, masasabi talaga natin na isa siyang henyo at pambansang bayani. At dito na po nagtatapos ang aming vlog about sa mga babaeng dumaan sa buhay ni Jose Rizal. Salamat sa pagkinig at huwag kalimutang mag-comment and subscribe!